Si Pastora Chay, binigyan ako ng word. Akala ko mag-word na ako, kaya dinala ko ito. Yung pala magbabay, ulit sa ako. Yung ano, God is good! All the time. And all the time. Napasuot talaga kasi ganyan ang pagka nag-uopisina na eh. Pero talakay natin mamaya na huwag muna kayong ano kasi wala na tayong management, no? Nanggaling po sa Proverbs chapter 19 verse 21. Many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Yun po yung pamagat na natin, yun po yung ating Bible verse, no? Nagbuhat po sa Proverbs 19:21. Bago po natin talakayin, samahan po muna niyo ako sa panalangin. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ang salita mo, Panginoon, ang mahayag, Panginoon. Pakalinisin mo ko, Panginoon, upang maging karapat-dapat, Panginoon, na mag-share ng iyong salita, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na maunawaan ang bawat isa ayon sa iyong layunin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Nagsimula, ang pamagat po ng ating Bible exhortation is in God will. In God will. Maraming nakaka-relate yan, no? Kasi dito sa Saudi Arabia, yun po yung karamihan natin naririnig, no? Pag sabihin ng customer, hindi siya, gasay sala, inshallah marajay. Sabi, inshallah. Sabihin naman ninyo, inshallah. Yan po yung ibig sabihin, no? In God will. Yan po yung madalas kung naririnig natin dito, no? Pag may mga inshallah, marajay, inshallah. Puro laging ganun po, no? Kasi in God will. Hindi po tayo nakadepende sa natin. Sabi nga dun sa marami tayong plano sa buhay. Ang dami kong ang plano eh. Plano ko mamingwit, plano ko mag-garage, plano ko magbakasyon. Ang daming plano, no? Pero hindi po lahat ng plano ko ay mangyayari kasi in God will nga po eh, in God will. Kasi nakadepende pa rin sa Panginoon kung ano yung gusto niya i-prepare sa buhay natin, no? Kagaya mo dito. Ang unang-una po talaga na layunin, kasi natalakay namin ito dati nila Ate Jen, no? Nung Friday, no? Jeremiah 29:11. Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay niyo? Sa buhay ko, sa buhay natin. Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay niyo? Question, no? Question mark. Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay niyo? Napakasimple lang po pala, no? Relationship and knowledge. John 14:4. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang, hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Simple lang po pala, no? Manatili po tayo sa Panginoon. Paano ba manatili sa Panginoon? Simple. Kagaya sa Bible study kanina, no? Kailangan natin umatid ng charts, kailangan natin mag-aaral ng Bible study, kailangan natin manatili kung saan po nagtuturo ng salita ng Panginoon. No? Kasi pag nanatili po tayo sa Panginoon, gayon din naman hindi kayo magbunga kung hindi kayo manatili sa akin. Dahil nandun po yung pagbubunga. Naalala ko, may nag-preach na isang pastor, no? Sabi niya, itong isang bato, pag nakita mo ito sa daan, ano kayo mangyayari sa daan? Diba, madudumihan, sisipain, magugulong ka ng truck, di ba? Isang bato. Bilang isang Kristiyano, no? Ayaw nating magaya sa isang bato. Ilagay po natin yung isang bato doon sa may inaagusan ng tubig. Dahil pag ang isang bato inaagusan ng tubig, inaagusan ng pagpapala, mananatili po siyang malinis. Amen? Pag po natin malinis yung isang bato, pag lagi po siya nandun sa daluyan ng pagpapala, nanatili siyang malisay, lumalaki po ang bato. Ang bato po ay buhay. Utay-utay po yung lumalaki. Parang isang halaman. Pag ang isang halaman nilagay niyo sa initan, sa liblib na lugar, diba? Mamamatay. Kasi ilagay niyo po doon sa may tubig, naagusan ng pagpapala, lalaki, mabilis siyang mag-grow. Ganun po dapat ang buhay natin bilang isang Kristyano, no? Kaya hanapin po natin, manatili po tayo sa Panginoon. Second is, dalawa lang po yung ginawa kasi baka mababa, matabunan nyo yun. Active seeking God. Pangalawa po is, kailangan po natin maging active. Hanapin po natin ang kapangyarihan, ang kalmalatian ng Panginoon. Sabi po sa Matthew 6:33, but seek you first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin po natin yung kaharian ng Panginoon. No? Dahil pag hinanap po natin yung kaharian ng Panginoon,
Ang lahat po ng pagpapala, maniwala ka sa akin, ang lahat po ng pagpapala ay bubuhos po sa atin. I believe at nangyari po sa buhay ko yan, no? Kasi, sabi ko nga, babalik tayo dun sa ating Bible verse, no? Yung plano ng Panginoon, yung plano mo, ang dami. Ang dami ng plano. Kahit isa sa atin, marami po tayong plano sa buhay. Pero, minsan, sinisisi natin ang Panginoon. Ba't hindi ito binibigyan ng Panginoon? Kasi hindi yung will ng Panginoon. Amen? Hanapin po natin yung Panginoon. Una po natin hanapin yung Panginoon. Kasi, nung pumunta ako sa Saudi, ang plano ko talaga, magkailo ng bahay. Hanapin yung tatay ko, hindi na umuwi. Yun lang yung plano ko, no? Pero hindi yung plano ng meron sa buhay ko. Kasi, bakit nandito ako ngayon, nakatayo? 10 years na, sabi ko 2 years na, 10 years na nandito pa rin. And by the grace of God, no? Naglipat na sa Isuso. Gusto magpa-testimony mamaya, pero dito na lang, no? Nalipat na sa Isuso. At ngayon, hindi ko nga in-expect na sa mekaniko, magiging service advisor mo. Ganun po yung pagpapala ng Panginoon dahil I do believe, no, na naging active po ako sa church. Kung ano po yung mga pinapagawa sa church, talagang ginagawa ko. Kahit, sabi nga eh, pag nasa labas, although palas worldly yan eh. Magkakasala ka. Pero pagdating sa church, maniwala mo, gawin nyo. Yung pinapagawa sa ng Panginoon, sure these things will be added unto you. At yun po yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Talagang naranasan ko yung pagpapala ng Panginoon. Amen? Next po is, sabi po sa Jeremiah 29:11, yung verse po namin nung araw kayo, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo, kung tanong hindi kayo ikakasama, kundi para sa inyo ipabuti. Ito yung plano magtutulog sa inyo na kinabukasan, punong ng pag-asa. Amen? Dahil, sabi ko nga po yung quote ko dati, Proverbs 16:3, commit your work into the Lord, and all your thoughts shall be established. Talagang inuulo po sa Panginoon. At nababasa po, nababatid po ng Panginoon kung ano po yung plano niyo sa buhay. Sabi nga dito, Jeremiah, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Tutuparin po ng Panginoon yung plano niya para sa atin kung sa ikabubuti po natin. Kung hindi po natin sa ikabubuti, hindi po yung i-allow ng Panginoon. Amen? Salamat po. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, Panginoon. Nabigyan niyo po ako, Panginoon, ng presensya, Panginoon, para maihayag yung nais niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkalab niyo sa biyaya, Panginoon. Ang lahat po naman din pinagpasalamatan, pinadalangin ko sa inyo. Salamat po, Panginoon. Jesus, I pray. Amen. Amen. That's good.